Ito yung pinakamagandang mid-range camera sa global market ngayon dahil ang Vivo V70 naka 50 megapixel main camera, 50 megapixel 3x telephoto lens, 8 megapixel na ultra-wide at 50 megapixel na size group selfie camera. At isa pang nagustuhan ko dito, naka-Origino OS na to, isa sa mga pinakamalinis na operating system ngayon. Meron ditong Snapdragon 7 Gen 4 na chipset, naka-AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Pero kumusta naman kaya yung performance niya at ano yung mga cons na nakita ko sa phone na to? Kaya samahan nyo ako sa video nito, mag-test tayo ng mga games, ipapakita ko yung mga ibang features sa camera at kung ano pa yung makukuha nating ibang features dito sa Vivo V70 5G. Okay, alam naman natin na tumataas na yung presyo ng mga phones ngayon dahil sa shortage ng mga RAM tsaka chipset. Pero ngayon, kung titignan mo yung mga link dyan sa baba ng video natin, may pagkakataon kapag nag-sale to, halos bumaba yung presyo niya na umaabot ng 24,000 na lang. Kung nung bagong labas to, hindi siya nag-sale, nasa 30 to 34,000 depende sa variant na makukuha natin. At masasabi ko kapag nakuha nyo yung presyong yan, ito yung pinakasulit na phone na mabibili nyo sa Vivo. Well anyway, kung nakasubaybay kayo sa channel ko, gustong gusto ko talaga yung mga iQOO o Vivo phones dahil sa operating system nila at malakas na signal, lalo na sa camera dahil napakaganda ng algorithm ng ginagawa ng Vivo sa mga phone nila. Well, bago tayo pumunta sa mga features na yan, ito muna yung makukuha natin sa box. Meron tayong Type-C cable, SIM injector pin, mga documentation, free jelly case, at nandito pa rin yung 90 watts na fast charging natin na ma-charge natin yung battery niya na 6,500 ng almost 1 hour lang, full charge ka na. So ganun siya kabilis. At sa kabila ng mataas na battery, hindi pa rin na-compromise yung size ng phone. Actually, may kalitan talaga to compare dun sa nakaraan. Kung dati sa Vivo V16 naka 6.77 inches tayo, dito naka 6.59 inches lang at saktong-sakto sa kamay kapag ginawakan mo. Pero ang pinakabago dito, naka-aluminum frame na tayo na dati puro plastic frame lang yung nakukuha natin. Napakagandang upgrade yan sa mga nakaraan na V-series. So malalaman mong naka-aluminum yung isang phone kapag meron tayong antenna bands dito sa gilid. At malalaman mo rin yan sa paghawak mo, medyo may kalamikan siya na indication na naka-aluminum frame tayo dito. Malayo din yung design nito sa B50 tsaka B60, kakaiba yung camera module niya. Naka-aluminum din yung plate nito sa camera module at meron tayong nakalagay na size na logo. So lahat yan naka-size optics na. Golden hour yung nakuha nating kulay kapag tinamaan ng ilaw, may pagka-sunset effect yung back panel niya. Naka-glass panel na rin tayo dito at kung di nyo nagustuhan yung ganitong color, meron din tayong pagpipilian na ibang kulay na alpine gray. At meron pa rin tayong infrared sensor dito para sa remote control ng mga appliances natin, speaker tapos anti-noise cancelling microphone. Sa baba naman yung main speaker natin, microphone, Type-C port at SIM card tray. Wala tayong expandable storage dito. Then sa kabilang side naman yung power button tapos volume rocker at yung display na yung fingerprint scanner natin. Ang tawag ng Vivo dito is the 3D ultrasonic fingerprint sensor at mabilis naman nung nasubukan ko. At maganda rin yung display ng B70 dahil mas malinaw siya o mataas yung nits brightness niya. Nasa 5,000 nits brightness. Kung ikukumpara ko to sa ibang phone na nagamit ko, mas maganda yung kulay nito at mas nakikita ko yung pagka-white nito na minsan hindi ko nakikita sa ibang phone at hindi talaga balance yung pagka-white nila. Pero dito buhay talaga yung kulay at maganda yung ginamit nilang panel. At naka 1.5 resolution na siya. Kung gusto mong gamitin yan, pwede naman. At mas makakatipid tayo kung gagamitin lang natin sa 1080p lang. Pero depende sa inyo kung gusto nyong gamitin o hindi. So kung makakabili kayo ng phone na to, pwede nyo ikumpara sa ibang phone na nagamit nyo at sure ako hindi ako nagkakamali na mas maganda at mas malinaw yung screen nito sa halos na karamihan ng mga mid-range na phone. Then maganda rin yung nilagay nilang protection dito, ang Shot Sensation Core. Ang most level nito is level 4 na. At speaking of protection, meron dito yung grease protection na IP68, IP69 dust and water resistant. So kung mabasa man sa ulan to o kahit na maaksidente na malublob mo sa tubig, buhay pa rin yung phone mo. Pero wag mo lang talagang sadyay na ilublob sa tubig o pang-picture sa swimming pool, lalong na sa dagat. Dahil protection lang po to, hindi siya waterproof. Lagi yung tandaan yan. At yung sinabi ko sa intro kanina na pinakamalinis na operating system, actually totoo yan. Kung merong gumagamit dito ng Origino OS, alam nyo kung anong sinasabi ko. Walang bug at lagi may update kung may mga bug ban silang makita. At meron tayong 4 years updates at 6 years na security patches. Sobrang tagal yan para sa isang update. Dati nakakuha lang tayo talaga ng 2 years. So sa malamang ito muna yung gagamitin kong phone dahil sa operating system niya at nagustuhan ko yung algorithm pagdating sa camera. Marami na ako nagamit na Vivo at iQOO phones, mapa entry level, mid-range o kahit na flagship na phones, consistent talaga sila sa algorithm pagdating sa camera. Dito sa Vivo 70, makakuha tayo ng mga gandang photos lalong-lalo sa broad daylight. Maganda yung image processing talaga. Naka-vivid mode tayo dito na ipopost mo lang sa social media. May sharpness tayo dito, tamang-tama yung kulay papunta sa neutral na kahit na nakabibid tayo at saktong-sakto lang talaga yung highlights nito. Actually, habang nag-shoot ako ng photos dito, tinatanong nila kung anong phone ko. Sinabi ko Vivo V70, akala nila iPhone. So may mga nagsabi rin na mas malinaw pa
siya sa iPhone. Yan yung feedback sa mga nakakita ng mga photos na sinushoot ko dito. At meron tayong 50 megapixel telephoto lens dito para hindi ka na lumapit sa subject na kinukuhanan mo. Actually meron din tong 10 times na digital zoom. Ito yung mga sample, although ang napansin ko hindi siya ganun kalinaw kapag nasa digital zoom siya. At mas gamit na gamit ko talaga yung 3 times na optical zoom. Pero maabot naman yung zooming capability nito up to 100 times. At minsan magugulat ka lang sa resulta talaga kahit na malayo na process niya pa rin ng maayos. Although hindi siya ganun ka-perfect, at least kung sakali kung gusto mo talagang gamitin yung zooming capabilities niya na kahit na digital zoom lang up to 100 times, meron pa rin tayo dito sa Vivo V70. So pwede rin to sa mga concert kasi meron tayong concert mode, at ang maganda dito, maganda rin yung separation na background niya kapag ginamit natin yung portrait mode. So sa mga mahilig sa mga bokeh effect dyan, ito yung para sa inyo na parang DSLR siya kapag kumukuha tayo ng mga photos. Actually sobrang daming AI features at settings at kung ano-ano pa yung mga ibang features dito sa camera niya. At hindi ko na maisa-isa sa inyo yan kasi sobrang dami talaga. Pero ito yung sample natin na pwede tayong magpalit ng mga sky at pwede tayong magpalit ng sunset, clouds at kung ano-ano pa. So magandang features to na pwede natin paglaruan dito sa Vivo V70. So kahit sa indoor o low light condition mga gamit mo rin to. So parang yung image pressing to pareho sila ng Vivo X200 mini, ganun siya kaganda. At para sa akin sa mga nakuha kong photos, papunta na siya sa flagship level na parang kalagitnaan siya ng mid-range at flagship. Ganun yung feel ko dito. At kung mahilig naman kayo sa selfie camera, hindi kayo bibiguin ng Vivo V70 as in maganda yung mga photos na pinoproduce niya at tamang-tama lang talaga yung beautifications dito. Actually malinaw yung 50 megapixel niya na nakasize na at parang kapareho siya ng main camera na maganda yung algorithm. Iba talaga yung timpla kapag nasa selfie camera ako ng Vivo. At kung gagamit din kayo ng portrait mode dito, maganda rin yung separation ng background. So para sa akin, hindi ko talaga pagpapalit yung algorithm ng Vivo pagdating sa mga image pricing. Sobrang ganda. At nasubukan ko yan sa mga ibang phone. Iba talaga kapag gumagamit ka ng Vivo. Tamang-tama talaga yung timpla at nagpapagwapo, nagpapaganda talaga pagdating sa selfie camera. Pero kung ayaw nyo naman yung beautifications na yan, pwede naman nating tanggalin. Then stable din dito yung 4K at 60 FPS niya. Yun nga lang, ang napansin ko dito, oversharpen yung nakukuha kong video. At sana makuha to sa updates, pero kung stabilization lang yung pag-uusapan dito, panalo na siya. So kung maglalakad ka dito, walang problema kung magbablog ka at kung ano-ano pa yung gusto mong gawin dito sa video. At meron tayong slow motion dito para sa mga mahilig ng slow motion dyan, pero 1080p lang at 120 FPS. Pero sana pagdating ng araw magkaroon tayo ng 4K no, pagdating sa mga slow motion para mas lalong sharp pa yung mga footage na makukuha natin. At ang pinakabago dito at nagustuhan ko din, meron tayong 4K at 60 FPS pagdating sa front video niya. So maganda yung footage na nakukuha ko dito, may sharpness, tamang-tama yung kulay. At kung mahilig kayo mag-vlog, mag-TikTok, pwede sa inyo to dahil 4 times siyang malinaw sa 1080p. So para sa akin wala akong masyadong masasabi sa camera yan, napakaganda talaga. At konting updates lang siguro sa 4K at 60 FPS pagdating sa main camera niya para hindi maging oversharpen yung mga videos natin. Kung sa phone mo siya titignan, okay naman yung mga footage, pero kapag nasa large screen na tayo sa monitor ko, makita mo talaga na hindi siya kaya-aya. So pwede kayo mag-comment dyan kung nagustuhan nyo ba yung output ng camera natin at gusto ko malaman kung anong opinion nyo pagdating sa camera. So mag-comment lang kayo dyan sa baba. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo at hit yung bell icon para updated kayo sa mga reviews na ganito. Well anyway, sa chipset naman, meron tayong Snapdragon 7 Gen 4 na ginamit din sa Vivo V60 nung nakaraan. At sana sa susunod mag-upgrade na sila ng Snapdragon 8 series. At ang napapansin ko sa mga B series na to, bugbog na talaga yung Snapdragon 7 series na to. At feeling ko naman na mag-upgrade na sila pagdating ng panahon. So malakas pa rin yung Antutu score na nakuha natin sa Snapdragon 7 Gen 4. Umaabot pa rin siya ng 1.4 Antutu score. At makakakuha tayo ng 90 FPS pagdating sa Mobile Legends hanggang sa matapos yung laro. At sakto lang yung temp na nakuha natin dito, nasa 41 degrees Celsius. Well, hindi naman heavy graphics tong laro na to, pero nasa sweet spot tayo ng FPS niya, which is good pa rin sa 90 FPS. Wala naman ako naramdaman na major frame drops dito, kayang-kaya Mobile Legends. Then sa Call of Duty Mobile naman, same din na makakuha tayo ng 80 to 90 FPS hanggang sa matapos yung laro, which is good naman yung frame na yan, na kahit sa flagship na phone, minsan 90 FPS lang talaga yung makukuha natin. At okay na ng 90 FPS dito pagdating sa Call of Duty Mobile. Pero sa Honor of Kings naman, nakakuha tayo ng 120 FPS nung umpisa, pero nasa 3 minutes lang yun. Bigla siyang bumaba nung nasa 4 minutes na. Siguro kailangan pa siyang ma-optimize para mag-stay sa frame na yan. Pero sabi ko nga kanina, okay lang naman na 90 FPS, sweet spot pa rin yan para dito sa Honor of Kings. At sa Wild Rift naman, makakuha tayo ng 90 FPS, 220 FPS hanggang sa matapos yung laro. Mas okay yung frame na nakukuha ko dito, hindi siya bumabagsak talaga ng mga 60 FPS o merong major frame drops, talagang nasa 90 to 120 FPS siya. Hindi siya nag-stay lang sa 90 umaangat siya, bumaba. Pero okay na okay yung frame na yan para dito sa Wild Rift. Pero sa PUBG Mobile naman, pangit yung frame na nakuha ko dito, nasa 30
30 to 40 FPS lang, hindi siya ganun ka-stable. Sana kahit makakuha lang tayo ng 90 FPS dito pagdating ng araw, no? Pero tiwala naman ako na makakuha tayo ng ganyang frame para ma-optimize na to. So pwede to sa mga hindi masyadong heavy graphics na games. Kung heavy graphics yung laro mo, hindi niya masyadong kakayanin like dito sa Genshin Impact, may mga frame drops talaga. Pero kung gagamitan mo siya ng phone cooler, magiging stable yung performance ito pero hindi masyadong aangat yung frame. So saktuhan lang talaga siya pagdating sa gaming. At kung maglalaro naman kayo dito, meron pa rin tayong bypass charging. At ang pinaka nagustuhan ko dito, marami tayong features sa mga games like itong Ultra Game Mode na sobrang daming features. Katulad din siya ng mga iPhones dati dahil meron nga tayong Origin OS dito. So meron tayong visual enhancement, mga 3D vibration at marami pang iba. At kayo na yung maglaro kapag nakabili kayo ng phone na to. At sobrang satisfied ako sa Ultra Game Mode na yan na kapag maglalaro ka, marami tayong enhancement. So ito naman yung mga cons ko sa Vivo V70. Wala tayong eSIM support pero malakas naman yung signal niya. At sana sa mga sunod na phones magkaroon na tayo ng eSIM support. Then hindi masyadong maganda yung haptic nito at tamang-tama lang, hindi siya ganun kalakas. At sa ngayon yung 4K 60 FPS nito medyo oversharpen siya at hoping talaga ako na maayos din to. So yan lang naman yung mga munting cons ko dito pero lamang pa rin yung mga pros na nakuha ko sa Vivo V70 na sobrang ganda sa camera at maganda yung operating system nito na Origin OS. At kung makuha nyo nga to ng 24 to 26,000, kapag nag-sale talaga bumaba pa yung presyo niya. At eto muna talaga yung gagamitin kong phone dahil sobrang compact niya, malakas yung signal at magagamit ko talaga yung camera nito sa mga content na gagawin natin. So highly recommended ko tong phone na to. Lahat ng link nasa baba lang po. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at kataruntaduhan sa channel na to. So once again ako po si Paul.